O nag-record ako na wala ng voice or audio. Hindi ko alam kung bakit, pero walang audio. Or mahina yung audio, hindi narinig. So, ang pinaliwanag, ang inano ko doon, yung theory ko nung bata pa ako, pero hindi ko sinasabi kasi pakiramdam ko, pagkakamali na akong baliw. So, ganito yon. Nung bata ako, di ba, sinasabi yung kay Plato yung Atlantis. Bata pa lang dami ng ginawa ng movie, yung Atlantis, anong itsura ng Atlantis, bakit nawala yung Atlantis, ganon. Kung anong karakteristik nung mahiwagang lugar na yun na Atlantis. Nung elementary high school, unti-unti siyang pumapasok sa kokote ko, pero hindi ko kayang sabihin kasi baka pagkamalan akong uh, baliw or mataas ang imagination. So, ganito kasi. So, sabi si Plato, sabi niya, may sibilisasyon na nawala, nagkaroon ng pagbaha, nilamon ng tubig. Tapos sa mga anime na sabi na sa underwater ang Atlantis. Ang karakteristik ng Atlantis ay yung pabilog ng pabilog, ganun. Circling, ganun. Tapos advanced technology. Tapos sa mga archaeologists, maraming nahuhukay na old civilization na may kakayahan na hindi kayang gawin ng mga tao. Which is, for me, kaya lang hindi train. Kasi nung sinaunang panahon, ang mga tao banat. Hindi nakahiga, nakahilata, hindi nag-train, kagaya ng mga slaves noon, or hindi siya masasabing slaves, kasi para silang professional na mga taga-buhat, mga ganon. Which is, bata pa lang, ganon na ginagawa nila. Tingin mo, hindi ba sila magiging malakas pagdating ng magmalaki na sila? So, may kakayahan sila. Which is, parang training mula pa bata. Syempre, malakas ka. Ganon. So, at tapos, sabi, diba, sa Bible, ginawa yung earth, pinaghiwalay ng Diyos ang tubig, which is tapos pinaghiwalay ang lupa. So, sinasabi na ang earth ay nasa firmament, or parang nasa isang ganun, sa isang parang nakakulob or nakaprotekta, which is kung ang science or nasa pagmamasdan ninyo kung paano sila magpalipad, bakit pa oblong or hindi. Tapos nasabi nila dahil pangarap mas mabilis, pero hindi nila kayang pumunta sa realm or sa ibang planeta or kahit sa moon, kasi hindi naman nila nangyari, hindi naman nila ginawa, kasi hindi naman nagawa. So, nagkaroon ng lumabas yung mga old maps na sinasabi nila nakakulong ang earth, na sinasabi na yung moon, kung makikita niyo yung moon, reflection yun ng earth, nakikita ang earth. So, ang sinasabi, may ibang ang earth, labas ng Antarctica, meron pang ibang sibilisasyon. So, kung titingnan nyo yung karakteristik ng Atlantis at ng earth, itong old map. Ang old map, sinasabi nila na may ibang pang sibilisasyon. Ito, yan. Old map. Beyond the ice wall nga, sinasabi nila. Sa Antarctica. Meron pa sa labas. Sinasabi na rin to sa anime ng ng parang One Piece, ng Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, yeah, tama. Na may ibang sibilisasyon sa labas na hindi alam ng tao. Natatawa nga ako, iniisip ko yung One Piece. Hindi nila hinahayaang maglayag yung mga parang pirata. Kasi parang may pinipigilan sila na hindi makalabas. So, nung sinabi ni Goldie Roger, maglakbay, hanapin niyo ang One Piece. Sige, maglakbay, hanapin niyo ang nasa likod ng Antarctica. Pasukin nyo. Pero dinedepensahan kasi ng world government. So, makakaplabas ka kaya ng Antarctica? Sinasabi nga nila para tayong fina-farm. Ganun. Or sinasabi pinoprotectionan tayo
from the outer realms. Pero malay natin. Pero ang sinasabi ng Atlantis ay ang mundo. Dahil ginunaw at sinabi din sa Bible na pinaghiwalay ang lupa ng Diyos. So, the outer part is the other part of the earth. So, yun ang isang theory. So, yung Atlantis ay ang earth. Kasi nasa loob tayo ng tubig. Na hindi tayo hinahayaang makalabas. Kasi sinasabi nila delikado. Isa lang ang lagusan ng bawat kasi may nakaharang. Parang Atlantis. Nang gumuho, pinaghiwalay ang lupa. Nasa Bible naman. Ganon. Tapos yung pangalawang topic ko doon sa video na yun na sinasabi ko na ang totoo yung nasa Bible, totoo yung nahuhukay ng mga archaeologist dahil magkakalugtong naman. Wala naman sinasabing hindi totoo. Kasi lahat totoo, magkakarugtong. Isa, pareho. Kaya hindi ko naiintindihan paano hindi naiintindihan ng ibang tao yung nakalatag na, nasa harapan na nila. Bakit para pa silang amazed na amazed? Totoo namang nakandoon. Hindi naman tanga yung ating unang mga tao noon na hindi alam kung ano nakikita nila. Bakit kaya may mga mythology? May mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao. Kasi totoong nangyari yun. Yung ngayon sa science sinasabing parang kagaya ng Atlantis, mga sinaunang sibilisasyon, mga high-tech na sibilisasyon. Totoo din naman na ang anghel or ang fallen angel ay nabighani sa anak ng Diyos at inasawa. Nagkaroon sila ng anak at yun ang Nephilim. Iba-iba ang mga Nephilim. Yun mga nasa mythology. Iba-ibang lugar, iba-ibang Diyos. Iba-iba ang namumuno. Diba? Nandun sa science, nandun ang sibilisasyon. Hindi si Adan at Eva ang unang tao. Ang ginawa ng Diyos ang daigdig, gumawa siya ng lalaki at babae. Pero dahil nga nagustuhan ng mga anghel, nagkaroon ng knowledge na beyond their reach. And they play as gods. They act like gods. Which is the gods, that the true gods is the one who give you the light of life. Who give you, kaya nga nasa Bible yung sinasabing, the God is within you. Kasi si God ay nasa inyo. Hindi siya umaalis. There's a certain force that's pulling you apart from the God. Yung kumbaga, the light is within you. The God is with you. So yan ang parating sinasabi. May kakayahan kayong kausapin ng Diyos. Parang sa transmitter, parang open siya. Just open yours. Para makakonect sa Kanya. The God is with you always. The love of the God is with you. Nakalagay na sa Bible. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Ang totoong Diyos hindi namamatay. Kagaya mo. Kagaya natin. At itong physical na katawan, nawawala to. Vessels lang to. Parang vase, lagayan ng kaluluwa at spirito mo. Siya, immortal ka kasi kagaya niya. Ito, pero kailangan mong magbukas. Parang hindi bukas ng heart, hindi bukas ng heart na literal na heart. So, it's within you. Talk to God. You have the ability to talk to God. Meron tayong lahat niyan. Pero may mga force na pumipigil. Kaya nga sinasabi noon, di ba? Ano bang kinaiinggit ng mga ibang nilalang sa tao? Dahil ang tao ay may kaluluwang hindi namamatay.
Pero ang kaluluwa niyon, pwedeng maagaw o paglaruan or kunin. So, please don't let the dark force get you. Para akong mukhang aswang naman. Para naman akong mukhang multo naman dito. Para namang siraul. Yun. So, yun yung kasi within the lights. Tsaka ito pa yung masayang topic. Nung ginawa si Adan, ginawa siya mula sa putik at alikabok. Si Eva, kinuha mula sa tadyang. The light is within you. Nung yung umalis si Cain, ang kaya siya nilagyan ng tatak. Kasi, sinasabing may papatay sa kanya, di ba? Kasi may naunang sibilisasyon. Si Adan at Eva ay parang nasa farm. Kumbaga, yung Eden is a farm. Outside that farm is the part na tagtuyot. Yung mga naghihirap. Kasi marami ng sibilisasyon noon. Andun na yung part na, andun yung mga gods, mga Nephilim. Yung mga, kaya na, yung mga unang sibilisasyon ay nawala. Lumubog sa putikan. Ba yan? Lumubog sa putikan or binaon ng bulkan. Hindi binaon sa tubig. Dahil hindi naman dahil sa ano yun. Kasi dahil sa kanila yun, nagpapataasan sila ng ihi. Naglalaban-laban sila sa kapangyarihan, sa pag-aari. Sino mas malakas. Na ang nangyayari parang pinaglalaroan nila ang tao. Para bang hayop. Mga alipin. Tingin nila sa sarili nila. Meron mga Nephilim na mababait. Yes. They fall in love with a human and they're good. But most of them think higher than the gods, than the God itself. So, alam mo, ganid. So, silang gumawa ng sarili nilang hukay. Lumubog. Pinaghiwalay ang mundo. Nung kay Noah. Sineperate. Tas tayo, para tayo nakakulong. Hindi ko alam kung kinulong tayo dahil for protection or kinulong tayo for farming. Ewan ko. Di pa naman ako. Ganun. Pero, unti-unti na namang lumalabas ngayon. Sana may audio na naman to, di ba? Baka mamaya wala na naman. Bye. Next time na ulit.